guys, last time na-discuss natin about yung system unit. So sa system unit, meron tayong front panel, back panel. Then ang nasa front panel is USB port, audio port, or yung tinatawag nating para sa mic and headset, reset button, power button, saka yung LED indicator. Para saan ba yung LED indicator? Para po yun sa power indicator, saka LED indicator, HDD indicator, sorry. Okay, so na-discuss din natin about sa back panel. So ano yung mga nandun sa back panel? Meron tayong tinatawag na ano yung mga nandun? PS2 port, USB port, MIDI port or para sounds in or audio port, serial port or tinatawag natin COM1 and COM2 kung meron pa nun sa motherboard nyo, kung present pa yun hanggang ngayon. Pero usually yung motherboard natin ngayon meron pa nilalabas pero isa na lang. Then parallel port kung tawagin natin, yun yung DB25 or LPT or printer port. Then meron tayo Ethernet port or LAN port. So ano pa yung mga nandun sa likod? So doon under doon sa case natin, merong lagayan ng mga doon, ng expansion card sa likod. So doon makikita natin yung iba-ibang klaseng expansion card na nilalagay. Ano ba yun? Meron tayong LAN card, modem card, audio card. Yun yung mga nilalagay natin doon sa likod. Then, na-discuss din natin about different types of memory. So, ano yung mga memory na nasabi natin last time? So, last time, sinabi ko nga about sa memory. Meron tayong SRAM or synchronous RAM or synchronous random access memory, SDRAM, synchronous dynamic random access memory, DDR. Okay, so DDR, dual data rate RAM. Okay, yun yung mga bago natin ngayon. So, meron siyang DDR2, DDR3, and DDR4. Okay, so under sa memory natin, classify natin or makikita natin yung memory according doon sa notches niya. Okay, so ito yung notches na tinatawag, yung gitla sa gitna ng memory card. Notches niya din yung pin count or pin number ng memory natin. So ang tawag natin sa slot for memory is DIMM, dual inline memory modules. Okay, sa motherboard. So ano ba yung motherboard? Okay, motherboard. Ito yung pinaka mainboard kung saan nilalagay natin yung mga parts. Ano ba yung mga nilalagay natin doon? So una na nga, discuss natin yung memory card, hard disk, CPU or central processing unit, yung nilalagyan natin ng expansion card, yung nasabi ko kanina, Ethernet card or LAN card, audio card. So yun, so may iba-ibang klase tayo ng motherboard. So sa motherboard nga, tulad nung last time na nasabi ko sa inyo, may form factor tayong pinagbabasehan sa paglagay ng motherboard doon sa case. So pwede natin sabihin na yung motherboard is 80. Pag sinabi natin 80, advanced technology, so lumang model yun. So ngayon, ang natin, ang mga motherboard natin ngayon is 80X. So anong klaseng board yun? So nakadepende pa rin yan guys sa size ng motherboard. So but sabi ko nga, lagi na lang si sir sabi. Pero guys, yung motherboard kasi
pwede na siya kahit saang case base doon sa pagkakagawa nung board nyo or yung case, kasi minsan universal na siya, so may iba-ibang yung mga pattern, may mga pattern na sinusunod kung saan mo pwedeng ilagay. So kailangan piliin mo din kung kakasya ba sa case mo. So yun, sa motherboard meron tayong dalawang main parts na nilalagay. Ano ba yun? Dalawang main parts na yun. Yun yung CPU or processor, then memory. So sa processor, kung mapapansin niyo itong color white na to, ito yung SIP socket tawagin natin, or CPU socket. Pag sinabi natin SIP socket, CIF, Zero Insertion Force Socket. Okay? So meron yung meron yung iba-ibang katawagan para sa mga technical, sa mga tulad sa atin computer hardware, merong tawag dyan. Yung iba dyan binibase doon sa nakalagay dito sa taas na to, or yung tinatawag natin socket 7.5 or socket A, socket 375. Okay, so sa processor naman, dumidepende yung depende yung ilalagay mong processor dito sa socket doon sa pins niya. Kasi kung maglalagay ka halimbawa ng Celeron, Intel Celeron, tapos hindi naman compatible doon dahil sa pins kung tawagin natin. So ano ba yung pins na sinasabi ko? So dito, itong ito po yung tinatawag nating PGA, pin grid array na CPU socket. Okay, so PGA pa yung processor niya. So ipakita natin yung PGA. Ano ba yung PGA na tinatawag? Si sir nagsasabi hindi naman alam. Okay, so ganito. Kita muna natin. Share ko lang. So yan guys, yan yung tinatawag nating pin grid array. Yun yung may mga paa na processor. Pin grid array. Yan. PGA kung tawagin. Okay, so doon siya nakalagay sa socket nito. Okay, socket 7. Yan yung mga katawagan nila sa CPU socket. Socket 7, socket A. Kita natin socket A. Ito guys, socket 462. Socket A natin. Socket AM2, para to sa mga AMD na processor. 462. Socket A dito. Ayan, socket A462. So, na-classified yung yung socket niya based doon sa pins. Okay.
So, next is yung RAM. Then, yung ROM. Yun nga, yung dalawang main parts nga natin ng motherboard is yung microprocessor or CPU, Central Processing Unit, and then yung memory. So, sa memory, mayroon naman tayong dalawang klase. Yun yung ROM and yung isa is RAM. Ano ba yung ROM? Yun po yung Random Access Memory. So, sa Random Access Memory, then sa yun yung yung memory card natin na tinatawag. Yung nakalagay po dito sa DIMM slot. Then, ano naman po yung ROM? Yung ROM po, yun yung tinatawag natin read-only memory. So, permanently stores ang data po sa ROM. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng burahin unless i-update mo or i-upgrade mo yung firmware ng yung computer or BIOS. Ano ba yung yung RAM naman? Yung RAM guys, yun nga yung nasabi ko, memory card. So ang RAM, yun yung memory na kapag nag-restart ka ng computer or pinatay mo yung computer, hindi na siya permanently stored doon sa sa memory mo. So parang nag-ano lang siya, nare-reset siya. So si ROM automatic, sabi nga, permanently stored yung data niya. Yun yung BIOS kung tawagin natin. So firmware. Meron actually guys yung yung motherboard, meron tinatawag na BIOS chip. Hindi ko lang kasi makita dito kung saan yung tinatawag nating okay, so ipakita na lang natin kasi hindi ko rin makita doon sa so dito na lang BIOS chip. Okay, ito yun. Yan yung BIOS. So, every time na mag-i-enter kayo or papasok kayo sa sa computer nyo, bago mag-open yung operating system or yung computer, bago nyo magamit, so may makikita kayong, di ba, lumalabas na kulay itim. So, yun yung tinatawag nilang power on self-test. Ito yun. So, ang manufacturer niya is AmiBIOS. Siya po yung brand manufacturer, si AmiBIOS. American Megatrend Incorporated kung tawagin nila. Okay. So mayroon pang naunang mga tinatawag na ROM or BIOS chip. Ito yung EFROM. Ito yun. So ito, makikita niyo yan sa mga pinakaluma pang board. So mga previously siguro mga 1990 or 1988, 1987, something gano'n. So hindi ko na rin alam kung ano pa yung anong taon pa nagawa to. Pero nakakita pa ako nito nung college ako. Yun nga lang, naka-display na lang, hindi na gumagana. So ito naman guys, meron siyang takip dito na parang aluminum or plastic. So pag inalis mo yung yung takip na yun dito sa may butas na to, automatic yung yung firmware niya may i-erase. So kailangan mong palitan na yung So hindi ko na rin alam kasi hindi ko rin na-experience to, pero yun nga, tinuro sa amin to na itong ROM na to or yung BIOS na to, kung tawagin is EFROM. So once na natanggal mo yung plastic dito sa ibabaw or yung takip niya, automatic pag ma-erase yung lahat ng data ng ng BIOS mo. Okay. So ito naman, itong BIOS na to, itong AmiBIOS, natatanggal naman to, napapalitan.
Okay, so ito yung mga iba-ibang klase ng BIOS or room kung tawagin. PMC. Ito pa yung pinakaluma ng AMI BIOS. Malaki. Okay. So, yun yung dalawang klase ng memory natin. Yung room sa RAM. Random access memory and read access memory. Okay. So, sa motherboard, meron tayong tinatawag na CPU socket. Ito yun, yung ZIF kung tawagin. Then, para sa memory, yung DIMM slot or memory slot. Meron tayong AGP slot. Ito yun, para sa video card or kung tawagin is PCI. So, ano ba yung PCI? Ano bang acronym ng PCI? Yun yung tinatawag na Peripheral Component Interconnect. Ano naman yung AGP? Yan po yung tinatawag nating Accelerated Graphic Port, AGP. So, meron tayong mga PCI slot, Peripheral Component Interconnect. Ito po yung mga puti na to. So, ano bang nilalagay dyan? Sound card, video card, modem card. Ito pa. So, dito, depende yun guys. Iba nga ang nilalagay dyan, TV tuner card. Para naman sa TV. So, pwede kang manood ng ng TV mo gamit yung computer mo. Okay? So, ano ba nakalagay dito? All motherboard use multi-purpose expansion slots that they enable you to add adapter cards. Different types of expansion slot exist for different types of cards. Okay. Yan, isang example lang. Expansion card. Expansion card, okay, so makikita natin dito, ito, possible to na audio card to. Kasi kung makikita nyo, meron siyang tatlong ports sa likod. So, ito yun. Saksakan ng jack. Ng 3.5mm jack. Okay, so, power supply. Ano ibig sabihin ng ating power supply? Wait lang guys. Okay. The power supply, as its name implies, provides the necessary electrical power to make the PC operate. The power supply takes standard 220 volts power in, convert into 12 volts, 5 volts, and 3.3 volts DC power. Most power supplies are about the size as a shoebox cut in half and are usually a gray metallic color. The number of connectors lead out of the power supplies. Every power supply provides a special connector to power to motherboard and number of general use connectors that provides power to any devices that needs electricity. So, every power supply nga, meron nga from 220. So, ito yun. So, saksakan mo ng 220. Then, i-convert into different volts or output volts. So, ano ba yung mga volts na nandun? Meron siyang 12 volts, 5 volts, 3.3. So, mostly 3.3 lang naman yung pinakamarami dyan. Then, ito yung ATX 20 or 24 power connector. So, pakita natin yung ATX connector. Ito po yung ATX. So, every color, may designated output volts siya. So, ano ba yung mga volts na nandun? Yun nga, meron siyang 5 volts, meron siyang 12 volts, meron siyang 3.3 volts. So,
kadalasan guys, yung ATX connector, yung power connector niya doon sa board, mayroon tayong tinatawag na 20 pins. Yung 20 pins na yon, yan yung sa mga naunang motherboard. Latest na rin, pero syempre siya yung luma na sa panahon na to. Okay, ATX 20 pins connector. Then meron ding 24 pins. Okay. Okay, pag sinabi nating ATX Advanced Technology Extended guys then meron din siyang ATX 4 pins connector. Malapit yun nilalagay sa motherboard, sa may CPU. Ito yun. So ano bang color yung 12 volts? Yung 12 volts guys, ito yung makikita yung color yellow. Color yellow, yan yung 12 volts. Then yung red, yun yung 5 volts. Then the rest, yung iba, yung purple, blue, yan mga na yan, 3.3 yung orange, 3.3 volts yan. Then meron lang dalawang doon common, yun yung wire para i-power mo ng ng mag-isa yung yung power supply. So hindi mo kailangan i-plug sa motherboard. So usually ginagamit yung pan-testing ng mga technician kung working ba yung power supply mo or yung motherboard mo may problema. So once na pinower mo yung yung motherboard daw, namamatay yung yung computer or yung system. Ang ginagawa ni technician, hugutin lang yung ATX niya. Tapos may dalawang, yun nga, yung sabi ko sa inyo, yung dalawang yung wire na yun, isi-short niya lang ng wire clip. So ano ba yung mga wire clip na yun? Ano ba yung mga kulay na yun? Yung color nun is yung color green, then yung color gray, yung power good signal kung tawagin nila. Ayan. Then meron din tayo tinatawag na Molex doon sa power supply natin. So pakita natin yung Molex. So guys, ito yung Molex, kung tawagin natin Molex, yung ginagamit para i-power yung mga natin, mga components natin doon, especially yung hard disk natin. Ito yun, Molex. So ito yung latest connector ng hard disk natin. So yung pansata na yung niya, connector niya, pero Molex extension pa rin siya. Ayan. Ito naman yung tinatawag nating bird connector. So bird connector, makikita niyo yan kung meron pang floppy disk. So usually naman yung ibang power supply natin, meron pang tinatawag na bird. Yan, ito bird, itong maliit, then ito yung malaki, yung Molex. Okay. So same, meron siyang supply na 5 volts, meron siyang supply na 12 volts, at meron siyang ground. Yung black color na wire, yun yung ground. Okay. Balik tayo sa so ito na nga, mga power connector. So floppy drive, ang kinakabit sa kanya is Molex. Okay. Yan. Then hard drive. Okay. So hard drive.
Ang hard drive natin guys, doon sa pinakauna pang system, gumagamit tayo ng Molex, then IDE. Ano ba yung IDE kung tawagin? Or nakakita na ba kayo ng IDE connector? IDE. Ito po yung IDE. Ribbon lang siya. IDE cable. Yan, ito yung IDE. Okay, so ang naman ito, ang acronym naman for IDE is Integrated Device Enhancement. Okay, so i-search natin para makita natin kung tama yung sinasabi ni Sir. Baka mamaya, mali naman si Sir. Ayun po, IDE cable pa rin lumalabas. So ito, mga bago na yung mga latest na yun. Pero hindi ko alam kung IDE kung tawagin yan. Pero sa kanya nakalagay is enhance na kasi yung cable na tinatawag na yan. Kaya siguro nakalagay yan dito. Pero basically, yung IDE is Enhanced Device Integrated Device Enhancement, IDE. Yan. O, electronics nga eh. O, mali na naman si Sir. Mali na naman ang tinuro ni Sir. Yan. Okay, so meron din siyang ibang tawag dito. Ports doon sa natin, hard drive natin. Yun nga yung SATA. Okay. Yung SATA, yung serial SATA or Advanced Technology Attachment. Then yung IDE is classified as parallel ATA. Parallel Advanced Technology Attachment. Okay? Ito po yun. So, pakita natin yung SATA. Baka sakaling andito si SATA cable. Ayan po si SATA cable. Okay. Replace niya si parallel. Si parallel is IDE. Okay? IDE standard. Okay. SATA versus PATA. PATA masarap sa buwan. Okay. Yan po. Ito yung dalawang yun. SATA, ito nasa taas. SATA, then PATA yun nasa baba. Or IDE. Yan po. So, kung ano po yung nandun sa motherboard mo, meron din po siyang connector para sa mga components or drives na nandun sa Same po sa same sa natin, sa CD-ROM natin. So, kung anong meron si hard disk, meron din sa CD-ROM natin or DVD-ROM kung ano yung latest sa inyo. Okay? Yun, pinakita sa CD-ROM, meron siyang IDE. Then yung mga optical storage natin, CD, yun ginagamit sa, or DVD ginagamit sa ating DVD-ROM or CD-ROM. Okay. Motherboard components. Okay, ulit. Form factor. Ito nga yung sinasabi natin form factor. Form factors are industry standard shape and layouts that enable motherboards to work with cases and power supplies. A single form factor supplies all battery components or motherboard come in a basic rectangular or square shape, for example, but vary in overall size and the layout of built-in components. You need to install motherboard in case
designed to fit it. So the ports in slot opening on the back fit correctly. The power supply in the motherboard made matching connectors in different form factor. Defines different connections given that the term form factor applies to the case motherboard and power supply, the three parts of the PC most responsible for moving air around inside PC. Okay, so may iba-ibang shape or size yung ating motherboard. So kanina sabi na natin 80 is old model, advanced technology kung tawagin. So sa 80 na tinatawag, yun nga yung sinasabi kong merong power connector na P8 and P9 connector para sa power niya. So yan, 80 form factor. The 80 form factor, okay, pakita na lang natin yung 80 motherboard. 80 motherboard. Motherboard. Ito, BB80. 80 motherboard. Yan guys. So ito yung sinasabi ko kanina guys na room or yung BIOS natin na kapag tinanggal mo yung label na yan sa ibabaw, automatic erase yung yung data niya. So ito yung power niya, naka-label naman, di ba? Tingnan nga natin kung may zoom natin. Bagal internet ni sir. Okay. So, wag na lang. So, ito guys, kung nakikita yung pointer ng mouse ko, yung turo ko, ito yung 80 power connector niya. So, which is, yun yung tinatawag nating P8 and P9. P8, P9. Ito guys, yung P8 sa P9. Ito. P8 and P9 cables. Power cable para doon sa board natin. Okay. P8 and P9 para sa 80 motherboard. Okay, 80 form factor. IBM in the early 1980s was the predominant form factor for motherboard through the mid 1990s. 80 is now obsolete. So wala na to ngayon. Wala ka na makikitang ganong motherboard ngayon. Ito rin, 80 din to. Okay, ATX. ATX form factor. Ano po ba yung ATX form factor? So ngayon, makakita ka pa naman ng mga ATX. So mga ATX natin, basically makikita mo siya starting Pentium 2. So pag tinawag natin Pentium 2, yun yung model ng processor niya, Pentium 2, but yung motherboard niya is ATX na rin. So Pentium 2 motherboard, pakita naman natin yung Pentium 2 motherboard. P2 motherboard.
Pentium 2 motherboard. Maliit. Ilalagyan pa ba natin to? Mahirap. So, ano natin? Lalakihin na lang natin para makita. Ito guys, kung mapapansin nyo, wala kayong makikitang processor dyan, microprocessor. Kasi, that time guys, yung Pentium 2 na pinatawag natin, naka-riser card yung ano natin, naka-expansion card dun sa Visa. Ito yun. Ito yung Visa slot. So, kadalasan, dito nilalagay yung ano, yung tulad nun, yung expansion for ano, for processor. So, dito siya nakalagay. Ito, Visa slot. Ito, para sa ano, P2 port. Ano man tawag nito? Sorry guys, nakalimutan ko na yun kasi syempre sobrang tagal na. Pero, pag nakakita kayo ng Pentium 2 na motherboard para sa Pentium 2 processor, naka riser siya or nakapang ano siya, tawag doon, nakapang expansion card yung ano niya. So, P2 processor. Ito guys, Pentium 2 processor. So, nakaganyan pa siya. So, built-in yung ano niya, yung processor niya. Naka-heatsink siya. Pero, naka-built-in yung, kung tawagin natin is yung microchip niya. Built-in dun sa card na to. Para siyang memory. Pero hindi. Ano talaga siya? Processor siya. So, ganyan yung Pentium 2. So, kaya yan, pinakita ko sa inyo yung motherboard niya. Yan. Pero, yun nga, gaya nga ng sinabi ko, yung model niya is 80 na. 80X pala, 80X, sorry. 80X Advanced Technology Extended. Okay, ito yun. Ito yung power niya. So, balik tayo doon sa ating topic. Okay. Okay, so ito na yung bagong model ng ATX motherboard. Okay. Ano ba yung mga parts na yun? Na-discuss na natin yung CPU socket, yung RAM, yung mga peripherals niya, CPU, RAM, and ROM. So, ano ko na rin yung CPU socket. So, yung main components, CPU socket para sa processor. Then, memory slot or DIMM slot para sa RAM. PCI, itong puti po, PCI slot. AGP slot yung nasa gitna para sa saan? Sa video card po. Yan, yung turo niya, AGP slot. Yan. AGP, South Bridge guys, ito sa luma, makikita nyo pa yan. Sa lumang model ng motherboards, meron tayong tinatawag na South Bridge chipset, saka North Bridge chipset. So, sa North Bridge chipset, yun yung parang processor type na na may heatsink kasi siya, di ba? So, pag nakakita kayo ng hubad na motherboard, walang case, ibig sabihin ng hubad. Yun, may makikita kayong isang IC doon na mayroong heatsink na parang processor. So, minsan malalaki siya. So, usually naka-position siya dito sa baba ng processor. So, pagitnaan siya ng PCI saka RAM slot. Then, BIOS chip, yung kanina, yung tinatawag kong ROM.
BIOS, which have BIOS. Sorry guys, nasaglit lang. Yan. So, system BIOS or yung battery, CMOS battery. So, ano ba yung CMOS? Yun yung complementary metal oxide semiconductor. Kung tawagin natin, CMOS battery. Ano bang ginagawa ni CMOS battery? Si CMOS battery po yung nag-maintain ng time and date ng ating motherboard or ng ating system. So, kapag sira na yan, automatic yung time and date mo, babalik sa original kung kailan siya na manufacture. Then, minsan pag nag-open ka ng browser, kapag yung yung time and date mo, hindi may sinasabi siya na yung yung time and date mo, hindi siya accurate doon kung kailan siya, or yung araw na yon, parang gano'n sinasabi niya. Lalo na kapag nakakonect ka sa internet, kasi di ba yung time natin, meron siya nakakonect siya sa server, may server siya. Okay, so ipakita natin yung tinatawag kong sinasabi kong server. Baka masabihin si sir, tuturo, hindi alam yung tinuturo. Hindi ko lang masabi guys, pero alam ko yung na yun. Ayan po yung server niya, time.windows.com. So, pag in-update mo po yan, kapag nakakonek ka sa internet, automatic yan, i-sync niya yung time and date mo. Ayan po. The clock was successfully synchronized with the time.windows.com on February 3, 2021 at 7:50 AM. Okay. So, yun yung sinasabi kong na-update. So, kahit sabihin na natin sira yung sira yung BIOS mo, yung CMOS battery mo. So, kapag sira yung CMOS battery mo, diba sabi ko nga, nakakonek ka sa internet. So, ang ginagawa ko kapag sira yung CMOS battery ko, tapos wala akong pamalit, ina-adjust ko na lang siya, sinisync ko siya para automatic is-sync niya yung oras, tatama siya doon. Ganoon ang ginagawa ko. Pero hindi ko ina-advise yun ginagawa ko lang yun guys, kapag talagang wala akong pamalit. Yun, para lang magamit ko siya ng maayos. Kapag hindi kasi ayos yan, yun nga, sabi ko sa inyo, hindi ka makakapag-access minsan ng internet. Okay, ano pa ba yung mga nandito? Okay, so yung IDE slot, IDE ports, ito yun. I-zoom nga natin ng onte para makita. Yan po, ito yung IDE. Then ito yung para sa floppy. So sa lumang motherboard nga guys, sabi ko nga sa inyo,
iba na yung lumang motherboards na bagong motherboard. So sa lumang motherboard, ito kung nakikita nyo, meron siyang nakalagay na deep switch. Ito yung nag-a-adjust ng frequency or ina-adjust mo yung frequency ng motherboard mo. Yun yung, ano ba yung frequency? Yun yung speed. Sabihin na natin sa memory, meron tayong tinatawag na 133 MHz. So kada switch niyan may corresponding speed or hertz na kung tawagin sila. So ito yun. So hindi na ako familiar dyan, although naabutan ko pa, pero hindi ako nakapag-configure dahil that time college pa lang ako, na estudyante pa lang ako noon. So hindi ko alam hindi pa ako nakapag-backlash. So pero pinakita sa amin kung paano gawin, pero hindi ako naka-hands-on ng deep switch kung paano i-adjust. So hindi ako masyadong magaling pagdating doon sa adjustment. Okay. So front panel connector, ano sa harap, ano ba yung nilalagay sa front panel? Yan po yung LED or light indicator, ano ba yun? LED, light emitting diode indicator para sa power, saka sa HDD or para sa hard disk drive natin. Then meron tayong power switch, then reset switch. So ipakita natin yung front panel connector. Okay, so ito yan guys. Pasensya nyo na, nagpukusang pindot yung ano ko. Yan po. Nga, yung tinatawag natin yung LED indicator. Power LED. Para sa indicator kung may power yung system mo. Hard drive or HDD LED. Para sa activity ng ng hard disk mo. Halimbawa, nagkokopya ka ng files. So makikita nyo yan, nag-blink siya. So yun yung activity ng hard drive nyo. So makikita nyo dito. Then reset switch, saka power switch. So guys, tatandaan nyo yung pin configuration or yung numbering ng ng front panel connectors natin. So kasi yung iba tinatanda is color lang. Ayan. So, kapag nilagay na yung mga connectors niya, ganito lang itsura niya guys. Ang front panel connectors. So, yan. Okay, Southbridge chipset. Ano ba yung ginagawa ng Southbridge chipset? Okay, siya po yung sumusuporta doon or support para sa ating CMOS, sa time and date, CMOS, sa AGP, ay sa PCI natin, ito sa PCI slot, para sa mga adapters. Ano pa yung sinusupport niya? CMOS, and then BIOS. Then Northbridge. Si Northbridge, siya naman yung support para kay processor, kay CPU, Central Processing Unit, and then kay memory. Okay? So once then sa dito kay IDE or kay SATA.
So once na nasira si Northbridge, automatic guys yung magpi-failure, although nagpa-power siya, may failure yung halimbawa yung hard disk. Naka-encounter na rin ako niyan guys, doon sa Hyatt, pinapa-check sa akin ni Ma'am Ritz yung motherboard niya, i7 yung yung processor. Yun nga lang, every time na lalagyan mo siya ng hard disk, siya, namamatay siya or hindi siya nagpa-function, nagre-restart siya. So ito yun, Northbridge na yung naging problema niya. So trinay ko i-flash yung room niya. Ito, nag-try ako mag-flash ng firmware ng motherboard, pero not exactly naging working. So nagkakaroon siya ng kasi nga pag sinalpakan mo ng USB, babasahin niya pero hindi niya ina-update. So pag kinonek mo sa internet, kasi yung yung BIOS niya guys, may may GUI, kung tawagin natin GUI, graphical user interface. So click-click na lang, nakikita na yung mouse. Hindi tulad nung dati na ang BIOS, kapag pinasok mo yung BIOS BIOS setup niya, lang, typing ka lang talaga, yung tipong motherboard lang yung mag-guide sa'yo. So arrow up, arrow down, left, right, ganun lang. So yun. Tapos enter, escape para ialis mo doon sa area na yun. So yun yung previous, pero ngayon pwede na si mouse kasi naka-graphic, naka-GUI na yung natin, yung mga BIOS natin. Okay. So kanina nga, ayun, nasabi na rin natin tong back panel sa front panel. So almost paulit-ulit. Si sir, paulit-ulit. Hindi ko kasalanan po yun. Sumusunod lang tayo dito sa ating binabasang module. Okay, sa ATX nagkaroon pa ng mga sumunod na klase ng ATX motherboard. So, yung kanina, yung pinakita ko sa inyo, Baby ATX. Baby ATX, yung mga maliliit lang na Baby ATX. Yan, Baby ATX. Ito yung Baby ATX. Ayan guys. So ang dami niya naman parallel port, or yung sa IDE. Ang dami niya. So yan yun guys. Lumang lumang motherboard. Baby ATX. Socket 7 na rin siya. So pwede ng Pentium 4. Diba? Pentium 4 nag-start yung ganito. I don't know kung Pentium 3 ganito na rin. So hindi pa ako nakakita ng Pentium 3. Pero alam ko Pentium 3 parang ganyan na rin, SIP socket na rin. Kasi hindi ako naging updated noong time na yon. Naka-encounter lang ako ng Pentium 2 nun sa pinagtrabahuan ko natin. Pentium 3. Okay, so ano na rin siya guys, microchip na rin siya, katulad nito. Ito, Pentium 3 P3. So yung iba, ito yung sinasabi ko sa inyo, naka-built-in yung guys, processor niya sa riser card para sa P2. Ito yung P2. Tingnan nyo, ay P3 nga nakalagay dito pero usually P2 yung iba niyan. Ito P3. So meron siyang hits, parang naka-metal siya. Metal cover yung niya, yung pinaka chips niya. Kasi once na nabasag to guys, ito ko nakikita yung parang na to. Parang crystal na to. Once na nabasag mo yan, wala na, sira na yung processor mo. Kaya yung ibang ginagawa, merong metal metal case yung pinaka IC niya. Yan. Diba? Yung iba ito. So pag naglagay ka ng ng heatsink mo, so hindi ka magaling, hindi ka masyadong marunong. Paglagay mo, pag-lock mo pa lang, crack na yung yung IC mo. Wala na, sayang na.
magkano pa man din processor noon siguro ang isang processor worth 5,000 or 6,000. Hindi ako masyadong updated sa mga presyo ng gano'n kasi sabi ko nga kailan ko lang na-encounter yung mga computer na yan way back 2007 yan 2007 nahawakan ko doon is Pentium 4 na, tapos AMD yun, nakapagtanggal na ako ng AMD, nakapagpagana ako ng motherboard ng AMD, so yun. ATX board. Yan. So, nagkaroon pa ng iba-ibang klaseng version ng motherboard sa under ATX. So, nagkaroon siya ng standard ATX. So, ito yung standard ATX, micro ATX, mini ATX, nano ATX, and Pico ATX. Siguro yung Pico ATX, anong klase niya yung Pico ATX? Kahit ako, guys, hindi pa ako naka-experience na makahawak ng Pico ATX. Siguro, sinlaki lang yan ng cellphone. So, yan. Pico ATX. So, ano bang klase ng Pico ATX? Tingnan nga natin. Hindi pa kasi ako, guys, talaga nakahawak ng ATX eh. Ayun. Sobrang liit. So, ilan lang yung mga nandun sa kanya. Parang mini PC. Ayun. Yan ang Pico ATX na computer. So, built-in din yung processor niya. Okay. So, next natin. Okay, so na-discuss na naman natin yung mga yung mga motherboards sa components niya. So, ito, pero di-discuss pa rin natin kasi andito. So, number 1 na pinopoint niya is Socket 775 processor. So, sa Socket 775, di ba nga, may tinatawag tayong pin grid array. So, sa Socket 775, ito yung pinless processor. Yung processor na ang pins nakabit-in sa motherboard, pero yung si processor, wala siyang pins doon sa kanyang IC. So, pakita ulit natin. Sa, nandito ko. Dito ko eh. Yan po yung ating socket 775 or LGE 775. Wala na siyang pins doon sa kanyang processor, but yung socket niya, yung nandun sa board, nandun nakakabit yung ating mga pins. Okay? Yan po.
So, naman to. Dual channel DDR. So, dual channel DDR, ito yun, number 2. Yung meron siyang 4 na slot na which is alternate yung color niya. Meron siyang black and white. Iba naman blue and black. Iba yung green. Diba? So, meron siyang 4 na slot. So, ang paglagay kasi ng memory niyan, kung nakaitim yung isa, dapat nasa itim din yung isa. Alternate sila. Okay? Number 3 is yung heatsink Northbridge chipset. So, ito yun. May brand na Asus pa nakalagay. Number 4 is 24 pins ATX version 2.0 power. Saan ba yung number 4? Ito po, number 4. Number 5 is Southbridge chipset. Ito yun, guys. Malapit sa may SATA connector niya. Anak ng towa naman to. Ayan. 6 is PCI slot. Tinalagyan ng mga expansion card. 7 PCI Express 16 slot. Okay, so may iba-ibang numbering yung slot natin. So yung luma, yung kulay puti, tawag natin sa kanya is PCI slot normal 1X. Tama. Then PCI Express 16 slot yung 7. Ito yun, yung sa AGP slot. PCI Express, ito. Kadalasan guys, itong itong PCI Express na times 1 slot na to, minsan modem yung nakalagay dyan, or minsan ang nakalagay dyan is serial board or serial card. Ano ba yung tinatawag kong serial card? Yun yung parang expansion card siya para sa mga serial connector. Halimbawa yung COM1, COM2, di ba? Napakita ko na naman sa inyo kung ano yung COM, yung serial port, yun yung nandito minsan nakalagay sa COM na to. Minsan naman modem, depende sa board ng expansion card nyo, kung anong klase, kung capable ba siya na para dun sa 1X. Ano pa? Ano ba naman to? And then port cluster, number 10. Port cluster, yun yung back panel connector natin, port cluster. And then SATA host adapter 11. Ito yun, yung malapit sa Southbridge ng pula. Floppy drive. So ito, may floppy drive pa nga to. Floppy drive. Ito yun. So katabi niya yung dalawang USB connector slot. Yan. Then PATA host adapter or tinatawag natin na IDE connector. Then 14 is yung ATX. Then mounting holes. Ito yung mounting holes. Yung tinatawag, yung sinasabi ko nga na kapag every time na bibili kayo ng motherboard, dapat same yung size based doon sa form factor. Tapos yung holes niya dapat nakaano siya doon sa mismong mga mounting niya. Tawag doon sakto kung tawagin. Pero basically yung mga case natin ngayon, lalo na yung mga malalaking manufacturing company ng case,
ng system unit, minsan universal na yung natin, mga mounting holes. Ganito, paulit-ulit na lang. Ang hirap naman magturo ng ganito. Okay, ECSI, Small Computer System Interface. Ito yung sinasabi ko last time. So, yung hard drive nga, meron tayong tatlong klase ng hard drive na existing hanggang ngayon. Yung latest is SATA. May SATA connector. IDE. ECSI. Although ECSI, pinakamatagal ng ECSI, pero basically, ginagamit siya. Siya yung most expensive na hard drive. Kasi ginagamit siya pang server. So, bitrate transfer nito, mas mataas ang capability or mas mabilis yung transfer rate ng ECSI compare kay SATA o kay IDE. So, sumunod kay ECSI is SATA. Yun din low, yung pinakamababa is yung ating IDE. So, sabi nga dito, ECSI is more flexible drive interface than PATA IDE because it can accommodate many drives that are not hard disk drive. The following have been common use for ECSI high performance and high capacity hard drives: image scanner, removable media drives. Okay, so ECSI naka-include doon si zip, pero si zip guys, kung hindi nyo pa nakikita si zip, para siyang floppy drive lang, floppy disk. Si Jazz, then Castlewood, Orb. So itong mga to, mga storage device, storage media din to, para siyang floppy disk. Kung meron nga tinatawag na magneto, MO drive. Ito, papakita ko sa inyo. MO drive. What MO drive yun? Driver's license lumabas. Yan, ito siya, para siyang floppy disk. Pero yung loob niya guys, hindi siya plastic na gaya ng CD or gaya ng floppy. Kasi yung loob niya is metal. Metal to guys. Ayun nga, magneto optical drive. Capable of writing and writing data upon magneto optical disk. Okay? So ano naman yung Jazz drive? Yan din po siya, Jazz drive. Isa man tong na to. Ito po yung Jazz drive. Para din siyang floppy disk. Then, meron siyang zip. Ano to? Yan. Ito naman po si zip. Zip drive. Floppy disk type din siya. Pero, mas mataas ang capacity niya compare kay floppy. Si floppy naman, floppy disk, iba naman yung itsura niya. Siguro nakakita na rin kayo ng floppy drive. Ito. Iba naman tong na to. Ito. Yan naman po si floppy disk. Okay. So, ECSI natin, ECSI drive. Ito yung drive. Drivers. Ano ba? Yan, ito po si ECSI. Hard disk din siya. Pero yung connector niya iba sa ating
ating mga normal hard drive. Ito yon, PCSI. Pero yung power niya is Molex. Okay, pang Dell. So, ginagamit lang siya pang server kadalasan kasi mabilis nga naman talaga siya, saka matagal na to. Yun nga lang, bihira ang gumagamit nito, expensive kasi masyado tong ACSI compare kay SATA saka kay IDE. So kadalasang merong product nito si tawag dito, Seagate. Meron siyang Seagate, meron siyang Maxtor. Siguro, ngayon wala na akong makitang Maxtor na hard drive, pero alam ko Maxtor yung dati. Siya may pinakamataas na hard disk drive dati. Ito, 36 gig PCSI. Yan. Yan yung PCSI natin ha. Ito naman yung IDE. IDE hard drive. IDE. Yan po yung connector ng IDE natin. Mail connector. Okay, ano na yung SATA? SATA. HDD. Yan naman po yung SATA natin. So, sa SATA, sa SATA hard drive, yung pinakaunang pinakaunang lumabas na na hard drive, meron pa siyang para sa parallel power niya. To. So, kung may kable ka na tapos wala kang cable na pang-power or extension power cord nung SATA, meron kang parallel power. So, diretso na, hindi mo na kailangan ng connector. Okay? So, meron siyang hint or tawag yan, shape para doon mag-fit yung connector mo. Hindi pwedeng baliktad yung pagkakalagay mo ng kable mo. So, susundan mo yung hint ng connector para mag-fit siya doon sa mga mo, sa mga slot na yan. Okay? Okay, ACSI, ito na. Yung kanina sinasabi ko, ito yung connector niya. Okay, so let's move on to operating system. Ano ba yung operating system na tinatawag natin? Ito po yung mga operating system which is naka-label doon is yung Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Windows 2000. So lahat ng operating system ng Windows. Meron din tayong tinatawag na Mac operating system under Apple computer. So ang Apple computer is Mac OS X. Then Linux. Si Linux, pwede mo siyang i-install onto normal computer. So mga computer na pinag-installan natin ng Windows, pwede natin siya ngayong installan ng Linux. Ano naman yung Linux? Yung Linux is open source operating system. Sino ang gumawa sa kanya? Siya po ay ginawa or na-develop ni Linus Torvald. So, sino ang nag-develop kay Microsoft? Si Bill Gates. Sino ang gumawa or nag-develop kay Apple or kay Mac OS? Si Steve Jobs. Si Linux is Linus Torvald. Okay? So, yun yung main operating system natin. So, ano yung mga nandun under Windows? Okay. So, basahin muna natin operating system, learning objectives. Understand what is an operating system.
determine the different types of operating system. Operating system controls almost all function on a computer. It allows the part of a computer work together by performing tasks like transferring data between memory and disk or rendering output into a display device. Also provides platform to run high-level system software and application software. So si operating system, siya yung serve as control ng ating mga application, or siya yung lalagyan, kumbaga siya yung baso na pinaglalagyan ng tubig. Example lang yun. Parang logic lang yung binigay ko. Logic yung binigay ko, guys, ha. Okay. Okay, rules of operating system provides the interface for interaction between user, application, and hardware. It boots the computer and manages the file system. OS support more than one user, task, or CPU. In operating system has 4 main rules. Ano yung 4 main rules ng operating system natin? Control hardware access, manage files and folders, provide user interface, manage application. So, types of OS. OS naman, meron tayong dalawang klase. Command Line Interface, yung CLI. Yung example ng natin CLI is DOS, CMD. Okay, yung tawag ito. Yan yung pinakaunang operating system natin, yung CLI. Parang Windows 3.0 something yata. Hindi ko sure, pero sa mga pinakaunang operating system ng computer, ganito siya, parang lang siya, parang DOS command lang. So magko-command ka lang para lumabas or kung anong i-input mong data, magko-command ka lang. Then yung sumunod is graphical user interface, yung GUI. Yan na yung itong nakikita natin dito sa ating monitor. Ayan na yung GUI. Okay, so may mga Windows, mga tab na lumalabas. Okay. Desktop operating system, Windows are computer operating system developed by Microsoft Corporation. So si Windows is developed by Microsoft Corporation na pagmamay-ari ni Bill Gates. Okay? Ano ba yung mga operating system na nandun? Windows 10, Windows Server 2016, Windows 8.1, Windows Server 2012. So ito yung mga operating system niya, kasama na si Server. Okay, so XP 2000, XP 64-bit edition, meron pa yung Windows XP Pro, Service Pack 3, Service Pack 2, Service Pack 1. Okay? Pack 1 sa mainit. Okay. Windows Server 2003, 2003 R2, Vista, Server 2008, and Windows 7. Okay, so yung mga iba-ibang klaseng server. Under Mac OS X, ito yung Unix-based graphical operating system, marketed by Apple Incorporated. So, si Apple is basically pagmamay-ari ni late Steve Jobs. So, alam niyo na, makilala niyo naman yata si Steve Jobs, namatay na. Okay, so siya yung nag-develop ng Mac OS X. Okay, so meron iba-ibang klase ng operating system. So si operating system ni Mac ipinangalan sa mga animal, wild animals. Meron siyang cheetah, puma, jaguar, panther, tiger, leopard, snow leopard, lion, mavericks, Yosemite, El Captain, Sierra, saka High Sierra. So naabutan ko lang, guys, hanggang nakapag format pa ako or nakagamit ako ng operating system na under 10.3 to 10.8 hanggang 10.8 lang, guys. Hanggang dyan lang yung inabot ko. Tapos the rest, wala na ako sa advertising agency. So etong Mavericks hanggang Mountain High Sierra, hindi ko na nagamit yan. Hindi pa ako nakagamit hanggang ngayon. So hanggang doon lang ako sa 10.8.
Yan lang naabutan ko. Okay. Linux. So, sa Linux, meron tayong Ubuntu, SUSE, or ZUS, Mandrivia, Fedora, Knopex, Nipis, Red Hat, Solaris. Okay, so meron lang akong kilala dito, dalawang kilala dito na server ha. Yung Ubuntu, saka Red Hat. Yung Mandrivia, meron ding Mandrivia server pero hindi pa ako nakagamit. So, Ubuntu nakagamit na ako. Ginamit ko siya bilang web server. Okay? So, ito, Debian, Slacks, Linux, Ubuntu. So, maraming klase ng Linux. Mga open source to, guys. So, sa mga open source, pwede mong i-download tapos i-install mo lang sa computer mo. Okay? So, ngayon guys, hanggang dito na lang muna yung ating klase. So, see you next time. So, pag-isagutan na lang yung ating mga task sheet, quizzes, saka self-check. And see you tomorrow. Okay? Thank you. Pwede na kayong magsialis. Salamat ulit.